Alam nyo, kapag nasa online relationship kayo, para lang din kayo nag-gym, you have to build trust. Sa gym, nagbe-build ka ng muscles and strength. Pero sa online relationship, you really have to build the trust and loyalty para magtagal ang isang relationship. So, bago pa ako pumunta ng gym, andito na yung yoga mat ko, tsaka yung dumbbells ko. I just have to do some quick chika para lang mabigyan din kayo ng tips kung paano ba magkaroon ng isang long-lasting online relationship. But, I'm not saying na forever dapat online relationship lang kayo kasi you still have to meet the person. Ibang-iba ang tao na nakilala mo online compare sa tao na makakasama mo or nakasama mo. Kasi online, people tend to hide kung ano ba talaga yung totoong persona nila sa totoong buhay. So, without further ado, okay, what are the tips ba on building trust and loyalty sa isang online relationship? Just like when you go to the gym, 'di ba? You start with the basic equipment. Kumbaga, yung lighter muna na dumbbells ang gagamitin mo para mag-build ng momentum kung paano ka mag-build ng muscles. Same din siya sa building ng trust. You have to start small. Kumbaga, appreciate mo yung mga bagay-bagay na effort, yung time na binibigay ng partner mo sa'yo. When it comes sa trust, kasi mahirap siyang i-build ng ganun-ganun kabilis. It has to be shown. It has to be via actions. Words, okay, pero syempre it has to be in action din, di ba? So, paano mo makikita na yung taong yon is giving you the trust na kailangan mo? Kailangan mong ipatunayan sa taong yon, sa partner mo, na katiwa-tiwala ka at loyal ka, di ba? This would be tips for women who's having an online relationship with a Pakistani. Kailangan niyang ipakita sa'yo na worth it siya para sa'yo. Hindi pwedeng ikaw dapat ang worth it. I mean, you have to be worthy of each other. Pero dahil sa case na to, diba, ang dami na kasing mga issues about having a Pakistani partner. Ang dami kasing mga bad connotations. Even sa Filipina din naman, since the channel is about helping you to how to be more educated when it comes having a Pakistani partner. Number one, yung kailangan niya i-build yung trust mo. When I say kailangan niya i-build yung trust mo, dapat yung sinasabi niya sa'yo from the very beginning is consistent siya from kung paano kayo nagkakilala until now. Hindi dapat nag-iiba-iba yung mga statements niya na nagkakos ng doubt mo or ng insecurities mo. Kasi yung trust na yon, pag yun nasira sa umpisa pa lang ng relationship mo, never stay in the relationship. Kasi possible na yung isang dishonesty na naramdaman mo would always lead you to doubts na mawawala yung peace of mind mo. So, pinaka-importante na yung sa umpisa pa lang ng relationship mo, na build niya na yung trust na hindi ka niya binibigyan ng reason to doubt. Kasi may mga lalaki naman na kahit anong sabi nila sa'yo ng sweet nothings, magagandang salita, pero yung actions is totally opposite sa sinasabi niya, it will always lead you to worry, to doubt. So, kung yung partner mo, binibigyan ka ng reason to doubt, you have to take a pause and think, tama pa ba to? Tong relationship na to? Na tumatagal kayo pero puno ka ng worry? So, yung mga bagay na yon, kailangan mo i-consider kasi kung i-ignore mo lang yung red flags na nasa harapan mo na dahil mahal mo lang yung tao, possible kasi na masaktan ka in the end kasi nga, in-ignore mo, 'di ba? Yung pangalawa, yung continue siya na dapat honest siya sa'yo. Kumbaga, link siya sa first na tip wherein he has to earn your trust, 'di ba? So yung consistency, again, it's the consistency again sa kung paano niya ibibigay sa'yo yung tiwala or paano niya ibibigay yung paano niya i-earn yung tiwala mo. Kasi kung yung taong yon
is very inconsistent, let's say, sa unang linggo, super consistent siya, nagme-message siya sa'yo, nag-good morning, tapos the next week, para siyang, alam mo yun, yung palitaw? Ano ba tawag yung palitaw? Yung para siyang mushroom na, kabuti na parang lulubog at lilitaw. Yun, hindi yun consistent. Tapos, kunwari, sa first few weeks nyo, sobrang tinatrato ka na niya na maayos, kasi nung nahook ka na, iba na naman yung treatment niya sa'yo, parang dinidisregard ka na niya, nene-neglect ka na niya, hindi yun, hindi yun mag-earn ng trust mo. Magkakaroon ka ng mix of emotions na bakit siya ganun. Nung last week, okay siya, tapos this week, iba na naman siya. Tapos, sa communication, first week nyo, ang natatawagan mo siya ng randomly sa isang araw. Pero nung after few weeks na, hindi na. May certain hours ka na lang na pwedeng tumawag or may certain hours na lang siya na pinipick up yung call mo or nagre-respond sa'yo. Hindi na naman consistent yon. So, yun yung mga bagay na tinitignan mo dapat. Kahit na small detail siya, malaking factor kasi siya na kapag nag-stop siya, for example, di ba, pag nag-stop ka mag-gym, di ba, yung muscle na nag-gain mo, di ba, malulose mo ulit yon, tapos mapapalitan na siya ng fats. So, ganun din yung trust. Yung trust, pag na-earn niya na yung trust mo, di ba, pero hindi consistent yung pinapakita sa'yo, di ba, eventually, mawawala at mawawala pa rin yung trust mo. Magkakaroon ka pa rin ng worries, ng insecurities, ng fear, kung tama ba na nandito pa ako sa relationship na to. So, ganun din sa relationship. Para lang nagbi-build ka ng muscles, dapat nagbi-build ang trust in a consistent manner. 'Di ba? So, yun yung mga, for me, those are most important when it comes sa trust, building trust sa online relationship. Tapos, yung communication. Kunwari, sa gym, 'di ba, may coach ka. Yung coach mo, sinabi sa'yo na ito yung gawin mo, pero iba yung ginawa mo. So, sa relationship, kapag yung partner mo sinabi niya na ganito, tapos hindi ka nag-agree kasi iba naman yung paniniwala mo or hindi kayo nagko-compromise, miscommunication, which caused to yung nawawalan ng trust sa isa't isa, nawawalan ng yun nga, trust. Tiwala pa rin naman yun pala, di ba? So, parang hindi na kayo nagko-compromise. Yun ang nagiging cause ng mga arguments sa isang online relationship kasi nga, hindi kayo nakikita. So, number one na hindi ka nakikita. So, hindi mo nakikita yung expression niya talaga. And kahit na gusto mo man siyang i-comfort, hindi mo magawa kasi nga, magkalayo kayo. So, as much as possible, you have to communicate. Communication is the key to a long-term success sa online relationship. I'm not saying na, I'm not really encouraging everyone to have an online relationship, but if you're in that kind of setup, hindi ko kayo biniblame kasi even I'm in an online relationship right now. Pero, you have to make an end goal na mag-settle together soon. So, yun lang mga kadosti. For me, earning your trust, consistency, and also yung commitment and open communications are very important when it comes to maintaining the online relationship talaga with your partner, of course. So, I hope na yung video natin na to is naka-help naman ulit sa inyo who's watching this, and always thankful talaga ako sa support nyo every time na pinapanood nyo yung video ko and nagsasubscribe kayo and nagla-like and nagko-comment and nagsishare. I really hope na i-share nyo tong video na to those someone who can relate sa topics natin for today. Sa susunod ulit, sana makita ko kayo ulit sa susunod na video. Just continue to share, subscribe, and interact with each other kasi we will learn from each other sa mga sharing na ginagawa natin dito sa channel and sa community. Don't always follow yung Facebook tsaka yung TikTok account natin kasi andon may mga topics din ako na dinidiscuss doon in a short form. Dito kasi sa YouTube, I have to do it in a long form para mas magiging relevant siya sa kung ano man yung situation mo ngayon. So, ayun, kailangan ko na pumunta ng gym kasi nga, dahil nagdaldal na naman ako, kailangan ko mag-build ng muscles. Thank you mga kadosti for being with me always. Bye-bye!